Magandang hapon mga kababayan. This is OFW runner JP Adena. Ngayon po ay February 18, 2017. My day 50 of this daily vlog. Ito po ang version ko ng New Year's resolution. Pero imbes na mag-isip ako ng gagawin ko within the year, gagawin ko po siya araw-araw. Gagawin ko siya buong 2017. Ito po ay ang maglakad, tumakbo or mag-jog for 30 minutes or 1 hour pa maglalakad. Napakasimple po ng task na naisip ko, maglakad or tumakbo. Medyo mahirap yung takbo pero kahit mag-umpisa kayo sa lakad. This is to inspire everyone to make or start a habit this 2017. And this simple habit will change your life. Whatever it is, whatever you decide to start with. For example, piso, mag-ipon ka ng piso bawat araw. For example, maglakad ka araw-araw. For example, kumain ka ng gulay araw-araw. Kung gusto mo magsulat ka ng 50 words per day. Mga ganyan. This is to inspire everyone that you can start everything. You can start anything you want. And if I can do it, you can do. See you in an hour. I'm going up the mountain today. So, ayun ang bundok. Umakit ako sa playground. Nag-jog, umikot, at ngayon naglalakad pabalik. Welcome back. Maraming salamat at nandito pa rin kayo nakikinig. At please do subscribe sa Thinking of FW. Click subscribe para sa mga susunod na OFW tip. Now, nung bago ako dito sa Hong Kong, bago ako dumating papunta dito sa Hong Kong, tinanong ko yung kaibigan ko, yung best friend ko, sabi sa kanya, nandito na siya, nauna siya sa akin ng mga ilang buwan. Sabi ko sa kanya, ano ang pinakamalaking problema mo dyan na pwede mong sabihin sa akin para maiwasan ko na, para gawin ko na ng tama, maitama ko na. Ayun. Sabi sa akin, nagulat ako sa sagot niya, sabi sa akin, chismis. Chismis ang number one problema niya. Nakakatawa, no? Hindi pera ang problema niya. Hindi homesickness ang problema niya. Ang problema niya, chismis. Yun, nakakatawa. Kasi, sabi ko, sige. Let me give you three things para maiwasan ang chismis. Okay? Number one. Malamang sa malamang yung kaibigan mo na chismosa, may Facebook. At kung may Facebook siya, malamang sa Facebook niya sinasabi ang lahat ng mga chismis niya. Right? Nairita ka kasi nasasagap mo yung chismis, tapos, alam mo yun, naninira siya ng ibang tao, etc. Tapos nainis ka, parang nadudumihan yung utak mo. Ayaw mo nun, so unfollow. Number one, tip, unfollow. Right? Kung malala talaga, lahat na lang ng pinapost ay ganoon, unfriend. Ang maganda dito sa unfollow at sa unfriend, alam nila na in-unfollow mo sila at alam nila na in-unfriend mo sila. So halata. Ibig sabihin, bakit kaya ako in-unfollow nito? Right? Parang ganoon. Halata na in-unfollow mo sila. Okay? Number two tip is, kunyari, papalapit na sa sayo. Right? Alam mo ba walk away. Completely disregard. Kapag nag-uumpisa sa ganoon ng sentence niya, iwas na. Siyempre, hindi ka naman, kaibigan mo pa rin naman siya, right? Unless ayaw mo na, right? Kumbaga, malala na eh. Umiwas ka na. Imbis na marinig mo yung chismis at mag-umpisa ka ng usapan gano'n, umiwas ka na at ipanamdam mo rin sa kanya na ayaw mo nang makinig. Right? Mahirap, pero unless gusto mo ng chismis, ikaw bahala. Right? Sabi ko, kung paano maiwasan ng chismis eh. Kung ayaw mo maiwasan, di wag. Number three tip para maiwasan mga chismis. Say yes to everything. For example, i-confirm mo lahat. For example, uy, alam mo ba, sabi ni ganito, buntis daw siya. Sabi ko, oh. O, di tapos ang usapan, confirm eh. Right? Hindi mo maiwasan eh. Lumapit sa'yo. Sa'yo nakikipag-usap palagi. So, i-confirm mo lahat ng sinasabi niya. Lalo-lalo na, kapag kaibigan mo yung involved. For example, sabi niya, uy, sabi sa akin yung kaibigan mo daw ganyan. Sabi sa kanya, oo. May inis na lang siya kasi lahat, okay. So, kung
iba-iba yung tanong niya or contradicting yung tanong niya. Sabi niya, uy, sabi sa akin, buntis daw si yung kaibigan mo. Sabi mo, oo. Uy, sabi sa akin yung kaibigan mo, hindi naman pala daw buntis. Sabi mo, oo. Ano ba yan? Nakakalito ka naman? Sabi mo sa akin, oo. Buntis siya. Ngayon, hindi na. Uy, sabi ni mayroon daw siyang kabit. Oo. Sabi niya, uy, wala naman pala siyang kabit. Oo, lito na siya. Right? Next time, yung kaibigan mong yon na inoohan mo lang at chismis ng chismis, next time, hindi ka nasasabihan. Bakit? Nagkaroon ka ng reputasyon na hindi ka nakikinig sa chismis. Iniiwasan mo ang chismis, ina-unfollow mo ang tao na chismosa. Pag may reputasyon ka na hindi ka chismosa, hindi ka chichismisan. Ito pa nakakatawa. Ang pinaka-importante ang iniisip ng mga tao. Natataka ko, bakit nang naisip ng kaibigan ko, chismis? Meron ba siyang reputasyon na pinaprotektahan? Or meron ba siyang something na tinatago? Right? Sabi ng ibang tao, kasi sa hirap ng buhay, ang importante lang sa'yo ay ang reputasyon mo. Right? Tama ba, mga kaibigan? Sabihin nyo sa akin kung tama. I really hope na makita ko sa comment section kung naniniwala kayo na ang reputasyon ninyo ang pinakamahalaga sa pagiging OFW at ang pag-iwas nyo sa mga chismosa at maprotektahan ang reputasyon nyo ay mahalaga sa inyo. Interesado po akong malaman. At this is to inspire everyone na nakita nyo naman, araw-araw kong ginagawa. 50 days na ko na ginagawa. Alam kong kaya nyo, anumang habit na umpisahan nyo. Alam kong makakaya nyo. Sapagkat kung kaya ko to, alam kong kaya mo rin, OFW. Recap. First time to gagawin to. Recap. Number 1, unfriend or unfollow. Number 2, iwas na. Iwas. About face kapag darating na yung chismosa. Number 3. Itong pinaka-importante sa lahat Oo sa lahat. Umoo ka sa lahat. Alam mo bakit napaka-importante para sa akin ang pangatlo? Sapagkat kung tunay na kaibigan, yung kaibigan mong chismosa, kung tunay mo siyang kaibigan at nahihirapan kang alisin siya sa buhay mo, hindi ka naman niya chichismisin Right? So, sabihin yung taong chinichismis ka o nang chichismis ng ibang tao pa sa'yo, may mali sa kanya. Walang mali sa'yo. Ikaw ang umiwas, walang mali sa'yo. Ikaw ang nag-unfollow, walang mali sa'yo. Ikaw ang nanglilito dahil confirm ka ng confirm sa lahat ng mga sinasabi na sa'yo, walang mali sa'yo. May mali sa kanila. Dahil nabubuhay lang sila sa buhay ng iba. Right? Mag-concentrate ka sa buhay mo at mag-concentrate ka sa anong kailangan mong gawin as an OFW. Right? Gusto mo na yun ang pag-isipan mo. Think of your home. Sino ang nasa puso mo? Ang nasa puso mo ba yung pamilya mo? O yung lahat ng sasabihin ng ibang tao? At lahat ng chismis na nasa agap mo? First time ko to Mukhang gagawin ko to palagi. Maraming salamat sa pakikinig. And again, subscribe. Nakakatawa to masyado. I will have side note. Narinig ko sa sarili ko, sabi ko chismosa. Mali. Mas chismosa ang lalaki.